ating tatalakayin sa araw na ito ang kaligidang pangkasaysayan ng imong anak na inihanda ni Binibining Ilosa. Sa puntong ito, may tatlo tayong bagay na tatalakayin tungkol saan ang imong anak na, ano ang korilo at awit, at sino si Jose de la Cruz. Ang kwento ng ibong Adarna ay sinulat bilang isang korilo o isang uri ng awit na mayroong walang pantig ang bawat taluntun. Ang mga korilo ay sinusulat noon bilang panalangin inaalay sa Birheng Maria. Hindi matukoy kung sino ang tunay na nagsulat ng akdang ito na naging malaking bahagi ng panitikan ng Pilipinas. Ngunit sinasabing nagmula ang korilo sa bansang Mexico at nakarating lamang sa Pilipinas noong taong 1610. Ang orihinal na pamagat ng Ibong Adarna ay korido at buhay na pinagdaanan ng tatlong prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa kahariang Berbanya. Kahit hindi isinulat ng isang Pilipino, niyakap ito ng marami dahil naaangkop sa kultura at pagpapahalaga ng bansa ang takbo ng kwentong ito. Kabilang ang pagmamahal sa pamilya, pagpapahalaga sa magandang ugnayan ng bawat miyembro at ang pagiging mabuting anak. Kabilang din sa aral na makukuha dito ang pagkakaroon ng pananampalataya. May haka-haka na ang manunulat na si Joseng Sisiu o Jose de la Cruz daw ang maaaring magsulat o nagsabi nito ngunit walang makapagpapatunay. Ang orihinal na bersyon na karating sa Pilipinas ay mayroong 1,056 na sakmo at ang kabuuan ng aklat ay mayroong 48 na pahina. Ano ang awit? Ang mga tauhan ay walang kapangyarihang supernatural, ngunit siya ay nahaharap din sa pagkikipagsapalaran, ngunit higit na makatotohanan o hango sa tunay na buhay. Ang himig ng awit ay mabagal na tinatawag na andante. Ano naman ang korilo? Ang mga tauhan ay may kapangyarihang supernatural o kakayahang magsagawa ng mga kababalaghan na hindi magagawa ng karaniwang tao. Ang himig ng korilo ay mabilis na tinatawag na allegro. Kaya ang Ibong Adarna ay makabatay o maituturing na korilo. Ang Ibong Adarna ay ang mga tauhan ay may pagkakatulad sa mga anyong pampanitikan sa mga bansang Europa, gitnang silangan at maging sa Asia, umaangkop sa kalinangan at kultura ng mga Pilipino. Ang Ibong Adarna ay higit na naging tanyag sapagkat bukod sa mga sipi nito ay ibinebenta sa mga perya. Ito rin ay tinatanghal sa mga entablado. Ang Ibong Adarna ay nanatiling lihim ang author nito o ang may akda nito. Bagaman may ilang naniniwala na ang nasabing tula ay isinulat ni Joseng Sisiu na palayaw ni Jose de la Cruz. Si Jose de la Cruz ay binigyan ng karangalang hari ng mga makata sa Kapagalugan. Isinilang siya sa Tondo, Maynila noong taong 1746, Disyembre 20. Kinilala siya sa kahusayang sumulat ng mga tula kaya marami nagpapatuloy sa kanya sa pagtutulungan. Ikinapit sa kanya ang taguring Joseng Sisiu dahil kung may nagpapagawa sa kanya ng patulang liham ng pag-ibig, ang hinihingi niyang kabayaran ay sisiw. Ayon kay Julian Cruz Balmaceda, ang nagturo umano kay Francisco Balagtas kung paano sumulat ng tula. Kasama rin sa elemento ng tula ng Ibong Adarna ang matimyas na pag-iibigan, ang relihiyosong paniniwala, ang kagila-gilalas o fantastikong pangyayari. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli sa susunod na bagong aralin. Naway sana'y nag-subscribe kayo sa video ito at masubay po